Okay guys, andito na naman tayo ha. Medyo nag-iinit na ako kasi putang ina, pinovoke ako nung naka-tricycle na yan. Puta, provoke. P-R-O-V-O-K-E. Provoke. Wala akong magawa, putang ina. Hindi ka bang late sa klase? Oh, nasa na sila? Miss Dizon, wala na. Late ka na sa klase. Okay. Oh, putang ina, palagi ka na naman nalilate eh. Ba't pa kita binabayaran? May ginagawa ka ba dito? Opo. Tapos mamaya, pagdating mo dito, uwi ka lang din naman pala. Parati ka bang pinapagalitan ng boss mo? Boy, late ka na ba? Uy. Ano? Baba ka na ba? Oo, baba na ako. Ano nga bang dahilan ng traffic? Naknang, maluwag pa yan eh! Oo nga naman. Traffic. Traffic dito. Traffic dyan. Halos naging parte na ng buhay ng bawat isa ang traffic. Sa sobrang traffic, halos ginagawa na nating bahay ang mga pampasaherong sasakyan. Yung iba, dito na gumagawa ng assignment. Kaya, layo pa ba? Layo pa, traffic eh. Tangin ng jeep tip, pipinahan ko to eh. Tangin naman, late na ako eh! Teka lang eh. Dito na tayo natutulog. Sir! Ano na? Wala kang balak umalis? Nandito na ba tayo? Traffic eh. Sige, salamat. Yeah. Uy, bayad mo. Gano ba? Hindi, libre na. At yung iba naman, dito na kumakain. Ano nga bang dahilan ng traffic? Ay. Tingnan mo tong mga sasakyan na to. Ang gaganda. Paano man pagparkingan? Minsan kasi, palagi pala. Para tayong mga prinsipe at prinsesa, gusto natin ibaba tayo mismo sa mga bahay natin o sa ating mga pupuntahan. Isama mo pa dyan ang napakagulong traffic system na parang solution mo sa algebra quiz. Ang gulo, di ba? Nandyan rin yung mga sakim na driver na gustong angkinin lahat ng daan. Wow! Ang dadamot nyo eh, ha? Ay nako, Mayor. Please don't block the driveway nga eh. Ayun ba hindi mo maintindihan, guys? Nahihilo ko. Sakit. Man, yung problema. Sakit ng ulo ko, pre. Bakit? Hindi ko kasi mahanap yung solution dun sa ano. Tawag dun. Sa mga problems sa Trigo. Gusto pa naman namin bukas. Pre, mas malala pa dyan. Ano, pre? Nahanap mo na ba yung solusyon sa traffic? Sobrang lala po, pero may oras na mabilis, kaya swerte. Pero may oras talaga na sobrang wala ng galawan. Ganun. Sa tingin ko yung pangunahin nila ng traffic kasi hindi marunong sumunod sa traffic rules yung mga
driver ng jeep, taxi o kahit yung mga private vehicles pa, yung mga iba nag-u-turn sa hindi naman dapat pag-u-turnan, yung iba nagpababa sa gitna ng kasada. Siyempre, titigil lahat, magkakaroon ng chain effect hanggang doon sa dulo, mabagal, yun po. Sa tingin ko po, ang paraan para mas ma-improve po yung mawala po yung traffic. Dapat paigtingin pa po yung batas laban sa mga nagpapababa sa kung saan. Dapat may penalty. Kasi sabi nga nila, may batas tayo pero walang pangil yung batas. So, para sa akin, dapat lagyan ng pangil yung batas. Traffic is yung number one na nagpapahirap sa buhay ng tao kasi araw-araw nahihirapan sila sa pagbibiyahe, tapos yung time na nilalaan nila para sa trabaho or sa pamilya nila is nauubos dahil sa traffic. Yung mismong dahilan ng nagpapabigat sa araw-araw ng buhay ng tao. Ano yung solution? Siguro mabisang solusyon na magagawa dyan is yung alisin yung mga small establishment na nasa gilid ng kalsada, tapos yung mga sasakyan dapat huwag nang ipayagan yung parking sa kalsada, tapos sana naman maglaan yung government ng big space na terminal para sa mga provincial buses. Paano naman ang cause ng traffic? Yun siguro yung number one na cause ng traffic is yung mga buses and taxis na walang exact na terminal para sa kanila, or kasi yung entrance at saka exit ng mga buses nila minsan is doon na rin mismo sa kalsada eh. So nahihirapan yung number one na causes ng traffic is yun. Parang nakaharang sila sa kalsada every time na lalabas o papasok sila sa terminal nila, nagkaka-traffic. Ayan, sa issue ng traffic, hindi ako traffic enforcer, pero hindi rin ako driver. Pero alam ko naman kung ano ang, hindi ko sinasabing alam ko talaga ang batas, pero alam ko sumunod sa batas. Pagdating sa traffic, may hugot ako dyan. Konting isip lang kasi ang kailangan dyan. Kung alam mo ang batas, walang traffic. Kung alam mo ang traffic rules, marunong ka magmaneho, marunong ka maglakad, may mata ka, may tenga ka, walang problema sa traffic. So, paano ko nasabi na may hugot ako dyan? Karaniwan kasi, pasaway na nga ang mga tao sa kalye, pedestrian man o driver man, mas pasaway pa ang mga enforcer. So, sila yung tagapagpatupad, tagapagpasunod. Sila rin mismo yung bumabali o hindi sumusunod sa batas. Halimbawa, pag sinabing one way, no entry, dapat ganun yun. Kaya naka-uniform na asul, kaya naka-uniform na kulay rainbow, hindi dapat yun basihan. No entry, no entry. Hindi pwede mag-U-turn doon. No entry eh. Pag pedestrian naman, pag pedestrian lane, pag-aariya ng pedestrian. Hindi pwedeng sakupin ng sino mang driver. Kasi sa pedestrian yan. Nasabi ko na kanina, konting isip lang ang kailangan dyan. Pag nagka-problema sa traffic, ibig sabihin, maraming walang isip. Maraming pasaway, sir. Kahit pag-ilit mo, ayaw. Ganito, pag ganitong oras, hindi masyado matraffic, pero pag mga hapon pa ng hapon na, mabigat na yung traffic, sir. Yung mga sanhi po ng traffic. Oh? Sanhi ng traffic. Hindi ng traffic, sir. Pasaway. Maraming pasaway, sir. Ano po tingin nyo posibleng solusyon dito? Palagay ko, wala ka sir eh. Talagang
Sobrang traffic na talaga. Hindi katulad noon, medyo maluwag pa. Siguro, dahil na rin siguro sa ginagawa sa Manila. Kaya, medyo na traffic. Ano po sa tingin yung mga sanhin ng traffic, mga causes po? Sobrang dami yung nasasakyan. Para sa ito pa. Ano po bang pwedeng solusyon? Tingin niyo po ba masusolusyonan pa? Hindi na rin siguro. Siguro kung yung mga parking sa kalsada mawawala. Kasi minsan ginagawa ng negosyo yung kalsada, parking na double parking. Oo, nagbabayad nga yung iba kaya sobra-sobra naman yung parking. Dinodouble pa. Salamat po. Talagang isang malaking problema ang traffic lalo na dito sa Pilipinas. Pati ang mga nakakataas hindi sumusunod sa mga regulasyon. Kung sila hindi sumusunod sa mga ito, paano pa kaya tayo ang mga mamamayan? Maraming solusyon na inilalahad, ngunit wala namang natutupad. Minsan pa nga'y dumadagdag ang mga ito sa problema. Alam kong hindi madaling solusyonan ang problemang ito. Hindi man ngayon, malay nyo, sa tamang panahon, bigyan natin ng solusyon ito.